Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Pagpalang hapon po, Pastor Ben, Sister sino pa ba? Hindi ko makita kasi. Pagpalang hapon po, Kuya Eric. Ate Julian, pagpalang gabi po. Pastora Pamela, pagpalang hapon po. Hintay pa po tayo ng konti. Opo. Kamusta po kayo? Okay, boses? Narinig po ba? Ako parang hindi yata. Hello po. Ayos lang po ba? Dinig po ba ang boses ko? Malinaw po ba sa inyo? Hintay-hintay pa po tayo ng konti. Hintay pa po tayo. 6 pa lang po tayo. 6. Opo. Pagpalang hapon po, Bro Edward. Ayos lang po ba? Dinig po ba ang aking boses? Malinaw po ba? Makikisuyo naman po. Pa-comment naman po kung dinig po yung boses ko. Yung ganito po, yung ganitong boses. Hindi ka late. Sensya na po na-late po tayo ng pag-open po ng po natin, live daily devotional po. Hintay pa po tayo ng konti, mga ilang minuto pa po. Dagdagan lang po tayo ng konti. Hintay pa po tayo. Dinig po ba? Dinig pong boses ko? Makikisuyo naman po. Nadidinig niyo po ba? Yung boses ko po, ayos lang po ba? Hello po. Nadidinig niyo po ako? Hala. Hello po. Dinig po ba? Nadidinig niyo po ba yung boses ko? Excuse po. Opo. Thank you po.
Sorry. Opo. Thank you po. Opo. Okay na po. Sige, 1 minute na lang po. Mag-ano na po tayo. Mag-i-start na po tayo. Isang minuto na lang po at sisimulan na po natin yung ating pong daily devotional. Opo. Opo. Ayan, thank you po. Siguro po. Ayan, ano na po ngayon? 5:10 na po ang oras. So, ano na po natin siguro, baka po yung iba nating mga kasamahan busy po sila. Baka po yung iba sa kanila ay nasa trabaho pa po. At malamang po, hahabol na lang po sila dito po sa ating devotion. So, anin na po natin, magsimula na po tayo. So, sige po, bago po tayo magpatuloy, mag-alay po muna tayo ng isang awitin sa ating Panginoon, ating pong Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, iyawan na kakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad,
wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Father God, maraming po salamat muli aming Ama sa hapong punto, Lord God, sa gabing punto. Maraming po salamat, Lord, sa patuloy na pagpapala, Lord God, pag-iingat na inyo pong binibigay sa amin, Lord God, amin pong natatanggap, Lord God. Lord, maraming po salamat, Lord God. Tunay nga po, Lord God, na wala po kayong katulad, Lord. Wala pong hihigit sa inyo, Lord. Lord, maraming po salamat, Lord God, at patuloy niyo pong pinaparana sa amin, Lord God, ang inyong walang hanggang pagmamahal, Lord God. Lord, sa hapong punto, Lord God, sa gabing punto, Lord, muli po kami lumalapit sa inyo, Lord. Muli po kami nagpapalinis sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Patawarin po kami, Lord, sa aming mga nagagawang kasalanan, Lord God. Lord, patawad, Lord God, sa mga panahon, Lord God, na kami po, Lord God, ay nakakalimot po, Lord God, na lumapit sa inyo at magkaroon ng oras sa inyo, Lord God. Lord, patawad sa mga bagay, Lord God, na mas nauuna po namin, Lord God, ang mga makamundong mga bagay, Lord God. Lord, mas nauuna pa po namin, Lord God, na ipa-priority pa po namin, Lord God, ang mga panonood po namin, Lord God, ng mga walang kabuluhang mga bagay-bagay, Lord God, kaysa sa magbabag po sa inyong presensya, Lord. Lord, patawarin mo kami, Lord God, sa aming mga pagkukulang, Lord God. Patawad, Lord God, sa pagkukulang po namin, Lord God, sa paglilingkod po namin sa inyo. At ngayong araw na to, Lord God, muli po kayong mangusap sa amin. Turuan mo kami, Lord God. At nawa po, Lord God, ang mensahe niyo po ngayon, Lord God, ay mangusap po sa aming lahat, Lord God. Lord, turuan niyo po kami muli, Lord God, kung paano po kami, Lord God, susunod sa inyo, Lord God, ng may kabanalan, Lord. Maraming po salamat, Lord God, at dalahin ko po sa aming po mga kasamahan, Lord God, na nasa trabaho pa po, Lord God, at patuloy niyo po silang samahan, Lord God, ingatan, gabayan, Lord God, sa kanila pong mga ginagawa, Lord God. At nawa po, Lord God, sa anuman po ang kanilang mga pinagkakaabalahan ngayon, Lord God, sa kanilang trabaho, Lord. Lord, dalahin ko po, Lord God, na magkaroon po sila ng oras, Lord God, para po kayo po ay papurihan, pasalamatan, dakilain, Lord God. Maraming po salamat, Lord. Muli po sa iyo po namin binabalik, Lord God, ang lahat ng papuri, pasasalamat, Lord. In Jesus' name, Amen, Lord. Amen. So, muli po, maraming
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ako po ulit, si Bro Romeo po. At ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin, ang pag-aaralan po natin ng salita ng Panginoon ay patungkol naman po sa buhay po ni Abraham. Yan, sa buhay naman po ni Abraham ang pag-aanayin natin. Bakit natin naano tong buhay ni Abraham? Bakit buhay ni Abraham? Kasi po, 'di ba, alam naman natin si Abraham, siya yung tinatawag nating father of faith, 'di ba? So, amen po. So, siya po yung natin na po. So, si Abraham, matindi talagang faith nito eh. Pero maraming sa kanya maraming pinagdaanan tong si Abraham. Marami siyang pinagdaanan, pero gusto ko po siyang tututok lang po tayo sa doon po sa isang part niya na po, na kung saan po ay tinawag po siya ng ating Panginoon, ng ating pong Diyos po. Tinawag po siya ng ating pong Diyos na po. So, samahan niyo po ako sa Genesis 12 verse 1. Sa Genesis 12 verse 1. Maiksi lang po ang mensahe ng ating pong Panginoon. Ang mensahe po niya maiksi lang po ngayong araw na to na po. So ito po yung sinabi po sa Genesis 12 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Abram, hindi pa po siya Abraham noong time na yon, Abram pa lang po. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sabing gano'n na po. So, doon po, nakita po natin na itong si Abraham, may command na binigay itong ating Panginoon. May order na binigay ang ating Panginoon na po sa buhay ni Abraham. Na po. So, dito ko na nga lang, kawakan ko na lang. Ito po, dito po, pinakita. Kasi sinabi sa kanya ng Lord na may inutos sa kanya. Kumbaga sabi niya, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, yung mga kamag-anak, at sumunod ka sa bayang ituturo ko sa iyo, sabing ganun na po. At ito pong si Abraham, kung maalala niyo, kung mababasa niyo po itong na to, so 75 years old na po itong si Abraham. Nung tinawag po siya ng ating Panginoon, ng ating Diyos, nung tinawag po siya ng ating Diyos, nung po siya, 75 years old, nung mga time na yun. At ang nakaka-amaze po dito kay Abraham, ang journey ni Abraham, umabot po ng 100 years. Simula nang tinawag siya ng Lord, 100 years po, kasi 175 years old, nung namatay si Abraham. Opo. Pero doon sa 100 years na journey nitong si Abraham, ma-amaze po kayo. Ma-amaze po tayo talaga sa journey ni Abraham po, na po. At ito nga po yung nangyari na po. So, hindi lamang nagbigay ng command, hindi lamang nagbigay ng order itong ating Diyos na po. Si God, hindi lamang siya nagbigay ng order, ng command kay Abraham, ngunit nagbigay din siya ng promise. At ito yung promise. Sabi po doon, sa verse 2 ng Genesis 12, sabi po doon, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Sabi, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sabi pong gano'n na po. So ayun nga po yung promise ng Lord kay Abraham na po. At syempre, pinanghawakan natin ang promise ng Lord. Diba? Kasi alam natin, Diyos siya diba? Faithful siya sa mga pangako niya, diba? Bibigay. So, faithful siya sa mga pangako niya. So, pinanghahawakan po natin yan na po. No? At ito pong si Abraham, ganun din po. Na po, pinanghawakan niya tong
pangako ng Diyos sa kanya, sa kanyang buhay, no po. No po. So, pero pag binasa natin sa Hebrew 11, sabing ganon, sa Hebrew 11 verse 8, ito po yung sabi. No po. Sabi, pumunta si Abraham dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya utusan ng Diyos na pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Ito po yung sinabi doon, sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. So, ito po yung nakakaano kay Abraham, no po. Kay Abraham, no po. Na, nung inano siya ng Lord, inutusan siya ng Lord, na pupunta ka sa isang bayang ituturo ko sa iyo. Kumbaga kung ikaw si Abraham, ano sasabihin mo? God, saan ako pupunta? 'Di ba? Lord, saan ako pupunta? Parang ganoon. 'Di ba? Walang sinabi sa kanya, no po. Walang sinabi sa kanya. At walang sinabi sa kanya kung saan siya pupunta. Basta sinabi lang sa kanya, umalis ka sa bayan mo. May papupuntahin kita doon sa lugar na gusto na ituturo ko sa iyo, pero walang sinabi ko saan lugar, no po. No. Kung tayo po yun, ano pong natin? Anong iisipin natin? Siyempre, lalabas natin yung cellphone natin. Titingin tayo kay Google, kay paring Google. Siyempre, di ba? Tingnan natin yan. Sisiguruduhin natin yung lugar na yan ay ligtas. Baka mamaya, yung lugar na yun ay puro gera pala mga taong nandun. Nagigera pala sila. Baka mamaya yung lugar na pinapupuntahan natin, puro mga cannibal pala yun. Kakainin tayo, di ba? Mga ganun, di ba? So, hindi natin alam kung ano yung lugar na yun. At ganun din si Abraham. Hindi niya alam kung ano yung lugar na pupuntahan niya. Wala siyang kakilala. Wala siyang kamag-anak. Hindi niya alam yung lugar na meron doon. Kung anong mga ugali, mga tao meron doon. Hindi po niya alam. Hindi niya alam. Hindi niya alam anong gagawin niya, paano siya matutulog, saan siya titira. Hindi po niya alam. Ano po? Hindi niya alam. Pero isang bagay ang ginawa ni Abraham. Sumunod po siya. Sabi po doon sa Hebrew, nag-obey siya. Nag-obey siya kay Lord, no? At bakit siya nag-obey kay Lord? Bakit siya sumunod kay Lord? Diba? Sinabi po doon dahil sa pananampalataya. Na po, nanampalataya siya na itong si God ay tutupad siya sa pangako niya. Na po. Na itong si Lord talaga, itong ating Diyos ay talagang tapat sa kanyang pangako. So, naniniwala si Abraham talaga na itong ating Diyos tutugon to. Pero, alam naman natin ang istorya. Ang nangyari, no? Kasi sinabi po dun sandali lang po, sa Hebrew, sandali lang po. Ayan, nawala po ako, pasensya na po. Yun. So, pero, syempre, di ba, nung pinangako yun ng Lord sa kanya, kay Abraham, so, anong iniisip ni Abraham nung time na yun? Marahil ganito, wag muna si Abraham, tayo, ang iisipin natin, nung sinabi ng Lord ng mga yun, nung sinabi niyang, pararamihin ko ang yung lahi, ang yung mga anak, ang yung mga apo, gagawin kong dakila ang yung pangalan, sabi niya gano'n, di ba? At magiging pagpapala ka sa marami, di ba? Nung sinabi ng Diyos yun, kung ikaw sabihan ka ng Diyos ng gano'n, ano nasa isip mo, di ba? Unang-una isipin mo, marahil magkakaroon ako ng malawak na lupain, di ba? Diba? Kasi pangako ng Lord yun, marahil magkakaroon ako ng malawak na lupain. At hindi lang yun. Sinabi ng Lord na pararamihin ko ang iyong mga anak, ang iyong mga apo. Ano naisip doon kumbaga tayo muna, ano maiisip natin doon? Maiisip natin na siguro, ako sasabihan ng ganun, siguro ang asawa ko manganganak, no? Siguro pag nanganak ang asawa ko, baka sunod-sunod yun, di ba? Baka kada taon, baka kambal, mga ganun, triplets, di ba, mga ganun, Yun yung mga maiisip ko, kumbaga, kung ako, kasi pinangakuan ako ng Lord ng ganun, no? At ito si Abraham, sa 100 years ng journey ng kanyang buhay, yung pangako ng Lord, ang pangako sa kanya ng Diyos, ang naging anak lang po niya, alam naman po natin si Isaac lang.
Si Isaac lang po ang naging anak niya. At si Isaac, lumaki siya. So, siguro iniisip ni Abraham na paglaki ni Isaac, siguro baka si Jacob, di ba? Saka si Esau, di ba? Baka sila ang dumami, di ba? Pero ano pa lang po, kumbaga, siguro mga bata pa lang sila o binatilyo pa lang sila, namatay na po itong si Abraham. Si Abraham, namatay na po siya sa gulang na 175 years old. So, sa 175 years old po ni Abraham, ang naabutan lang po niya, isang anak, 2 apo. Kung iisipin natin, ganun ba yung sinasabi ng Diyos na dadami ang lahi ni Abraham? Ganun ba yun? Diba? Pero pinakita po doon sa na hanggang doon lang talaga ang naabutan ni Abraham. Tapos namatay na po si Abraham po, no. So mapagpalang hapon po sa Pastor Roland saka Pastora Bibian. So ganun nga po, no. Pastor Hermie, mapagpalang hapon, mapagpalang gabi po diyan sa inyo. Pastora Bibian, mapagpalang gabi po. Ayun nga po nangyari. Na po, Sis Ginaline, mapagpalang hapon po. Ayun nga po nangyari, no. So, kung tutusin, kung isipin natin, syempre, ang Diyos na kilala natin, faithful talaga siya. At hindi sumisira talaga ang Diyos sa pangako niya. Totoo po. Pero pagdating dito kay Abraham, nakita po natin, hindi niya naabutan to. Hindi niya naabutan. So, isang anak, 2 apo, yun lang po naabutan niya. No po. Pero, etong si Abraham, makikita po natin, etong si Abraham, kumbaga, kung tutusin, pwede niyong isipin, di ba, na dinaya ako ng Diyos. Niloko niya ako. Niloko niya ako. Pinangakuan niya ako, pero hindi siya tumupad sa pangako niya. Di ba? Pwede siyang bumalik doon sa lugar na pinanggalingan niya. Doon sa lugar ng mga kamag-anak niya, ng ama niya. Pwede siyang bumalik doon kung tutuusin. Pero sinabi po sa Bible, hindi po siya bumalik. Nagpatuloy po to si Abraham, no po. Si Abraham, nagpatuloy po siya sa journey niya, sa inutos sa kanya ng ating Diyos, no po. So makikita po natin na mismo siya, sabi po dun sa Hebrew 11 verse 9, sabi po dun sa Hebrew 11 verse 9, sabi dun, sandali lang po sabi po doon sa Hebrew, sandali lang po, 11 verse 9, sorry. Sabi po doon, siya'y nanirahan, sabing ganon, siya po ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. So, nakita po natin, no, na itong si Abraham, so, siya doon? Kumbaga, naging dayuhan siya doon sa lugar na yon, no po. Pinangakuan siya ng Lord, pero hindi na pa sa kanya yon, yung lupain yon, hindi po, no po. Yung sinabi sa kanyang pasasaganahin siya, siguro kayamanan, may mga nakuha siya, mga hayop, may mga alipin siya, medyo sa karangyaan, siguro may natamasa din siya, kasi nga pag binasa naman natin ang Book of Genesis, may mga natanggap siyang ganun. Pero yung pinangako ng Diyos sa kanya, hindi po niya natanggap. No po? Hindi po niya natanggap. So, pero bakit? Bakit ganun? Hindi ba siya na-discourage? Hindi ba siya na-disappoint do sa ating Diyos? Do sa ganun? Kumbaga 100 years po 100 years yung journey nitong si Abraham. Na po, 100 years tinawag siya ng Lord, 100 years po yung journey niya.
Pero, hindi ba siya na-discourage? Hindi ba siya na-disappoint? Hindi ba siya nainis sa ating Diyos? Doon sa ginagawa, dahil doon sa hindi niya natanggap yung pangako ng Diyos? Hindi po. Hindi po. Hindi po siya na-discourage, hindi po siya na-disappoint. Bakit po? Kasi po sabi po sa Hebrew 11 verse 10, ito po yung sabi. Sabi po dun, sapagkat matapat na hinintay ni Abraham ang isang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Grabe po, no? Grabe ang faith nito ni Abraham. So, hindi siya nakatingin sa kasalukuyan. Nung sinabi sa kanya ng Diyos, nung sinabi sa kanya ni God, na pararamihin ko ang lahi mo, ang iyong mga anak, ang iyong mga apo, at pasasaganahin kita, magiging tanyag ang iyong pangalan, hindi siya nakatingin sa kasalukuyan. Na po. Nagtiwala siya sa Diyos, nakatingin siya dun sa future, dun sa pinangako ng Diyos na lunsod, na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Dun po siya nakatingin. Na po. Sa atin po, aminado po tayong mga mananampalataya, tayo pong mga tinatawag na mananampalataya, na po, karamihan sa atin nakatingin lang naman tayo sa sitwasyon ngayon eh. Hindi tayo nakatingin sa future. Na po. Karamihan sa atin. Kasi kung nakatingin tayo lahat sa future, nagpapatuloy po tayo. Ito si Abraham, nagpatuloy ito. Hindi ito tumigil. Kahit na hindi siya binigyan ng Diyos kahit yung pangako ng Diyos na pararamihin ang kanyang lahi. Hindi siya nakatingin doon, nakatingin siya doon sa future. Nakatingin po siya sa future na po. At tayo po, aminado tayo. Totoo lang. Hindi naman tayo sa future nakatingin. Totoo lang. Hindi po lahat sa atin. Ang iba sa atin hindi naman talaga sa future nakatingin. Nakatingin tayo nakatingin tayo minsan sa sasakyan. Nakatingin tayo sa magandang bahay. Nakatingin tayo sa maraming pera na nasa bangko natin. Diba? Yun po yung hindi man natin aminin. Pero yun po talaga ang tinitingnan natin sa future. Ito si Abraham. Hindi niya alam kung kung anong buhay ang kakaharapin niya. Pero nagpatuloy siya. Hindi siya nakatingin sa kasalukuyan, sa future. Diba? Sa future po siya nakatingin. Sinabi po dito sa verse 13, ito po yung nag-catch up po sa akin. Silang lahat ay namatay. Sabi pong ganun. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Sino po sinabihan niya ng ganun? Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Si Abel, si Enoch, si Abraham, sila Noah, yan, sila Moses. Sila po yung mga, at marami pa pong binanggit sa Hebrew, sila lahat ay namatay na may pananampalataya. Opo. So, etong mga to, kung titignan nyo to, hindi to naglingkod na ilang taon lang. 100 years ang ginawa nitong paglilingkod. Kung titignan po ninyo, si Enoch, 300 years, naglingkod yan. Si Noah, 120 years. Basahin nyo po ang Bible. Maano po ninyo doon. Si Abel, hindi natin na kung ilang taon kasi nga pinatay po siya di ba? So, si Abraham 100 years yung journey niya simula nung tinawag siya ng Panginoon. Tayo po, simula nung tinawag tayo ng Panginoon na magbahagi ng salita niya. Siguro iba sa atin naka-1 taon na, iba sa atin naka-2 taon na, iba sa atin matagal na nag-aano. Pero sa ating mga bago pa lang ginagamit ng Diyos, ng ating Panginoon sa pagbabahagi ng salita, pinapakita po dito
Pinapakita po dito na talagang kailangan po natin magpatuloy. Opo. Huwag po nating isipin na sapat na ang mga nagawa natin para maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Dahil itong mga taong to, inabot sila ng daang 100 years. 100 years po ang ginawa nilang paglilingkod na po. At tayo po, nagsisimula pa lang po. Nagsisimula pa lang po tayo na tinawag ng Lord sa kanyang gawain. Opo. So, ito pong mga taong to, yun nga po sila po, talagang nanindigan. Nanindigan po sila sa faith nila na po. Kaya nga po sabi po sa 16, sinabi nga po dito sa 16, sa Hebrew 11 verse 16, sabi po doon, sabi, kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na sila'y tawagin Diyos nila. Kumbaga, kaya hindi kinahiya ng Lord na tatawagin itong nila Enoch, nila Abel, nila Noah, nila Abraham, diba? Nila Moses, hindi kinahiya ng Lord ang ating Diyos, natawagin silang Diyos, natawagin nitong mga to na Diyos, itong ating God na po. Hindi niya kinahiya na po. Sabi doon, sapagkat sila ipinaghanda niya ng isang lunsod. So, grabe. Alam niyo po, na ano po ako sa sarili ko, aminin ko po sa inyo, ako po talagang naano ako sa sarili ko. Sabi ko, iba talaga ang faith na meron to mga to. Iba talaga. Sabi ko ganun sabi ko kay Lord, sabi ko, iba. Napakalayo ng faith nila. Na po. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kapatid, na yung faith nila, ibig sabihin hindi na, kumbaga, pinakita ng Hebrew, na sa Hebrew 11, itong mga taong to, itong mga faith na meron itong mga taong to, kasi ito po talaga yung mga faith, yung mga taong to, sila po yung mga taong may faith talaga, na talagang masasabi mo talaga na naging kalugod-lugod sa Panginoon, na po, sa ating Diyos, na po. At hindi naman ibig sabihin nun na hindi tayo magiging kagaya ng sa kanila. Ang tinaano po dito is sila po yung mga example na dapat po nating tularan. Na po. Sila po yung mga example na dapat po nating tularan. At kasi po hindi man po nating sabihin, pero nararamdaman po ng bawat isa na ang iba po sa atin parang mabilis na sumusuko. Siguro marahil sa atin, ang iba sa atin, nahihirapan tayo na magbuo ng isang mensahe para ng Panginoon na po. Magbuo ng mensahe. Siguro ang iba sa atin nahihirapan. Yung iba naman sa atin, siguro nararamdaman natin na parang feeling natin na hindi effective tong mensahe ng Lord na ibinabahagi natin. Siguro yung iba sa inyo, inaano natin ng ganun na po. Yung iba naman sa atin, maraming mga pinagkakaabalahan na ngayon. Kaya natitigil na tong pagbabahagi na salita ng Panginoon. Pero ang pinapaano po sa atin dito is kapag tinawag na po tayo ng Lord, at umalis na tayo dun sa dati nating pinanggalingan, kung ano man yan, ano man yung mga dati nating pinanggalingan, dati man tayong may mga ginagawang mga kalokohan, kung ano man yun, umalis na po tayo dun So, kung ano man yung mga dati nating pinagkakaabalahan sa Facebook, sa YouTube, kung ano man yan, umalis na po tayo dun nung sinimulan niya tayong tawagin. Pero ngayon, kapatid, sinasabi ng Lord sa'yo na etong mga taong to, nagpatuloy sila. Hindi sila umatras, hindi sila tumalikod, di ba? Amen po. So, yun lamang ang mensahe ng Lord na po sa ating lahat, na po na tayong mga ginagamit na ng Lord. So, wag na po tayong tumalikod na po.
Na po. Kasi alam nyo, yung pagtalikod natin, nagpapatunay lamang po na mga mangmang talaga tayo. Opo. Mga mangmang talaga tayo. Mga mangmang tayo kasi hindi tayo nakatingin sa future na pinangako ng Diyos. Na po. Mga mangmang tayo kasi parang ang tingin natin, napakarami pa ng oras. Napakahaba pa ng oras. Napakamangmang po natin na iniisip natin na marami pang time para magbalik loob sa Panginoon. Napakamangmang po natin para isipin na ayos na yung mga nagawa natin para maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. So, nasabi ko na po sa inyo yung patungkol po kay Abraham na po. Sabi ko na po sa inyo patungkol kay Abraham na kahit na anong ano sa kanya, so kahit di niya alam kung anong gagawin niya, saan siya pupunta, sumunod pa rin siya. Kasi andun yung pagtitiwala niya, andun yung obedience niya sa ating Diyos na po. At bilang pagtatapos po ng mensahe ng Lord, meron pa pong isang character sa Bible na higit po kay Abraham. Si Jesus po. Si Jesus, iniwanan din po niya ang kanyang tinitirahan. Iniwanan niya ang kanyang kaharian, ang kayamanan na meron siya sa langit, iniwanan niya. Bumaba siya dito sa makasalanang mundong to. Na po. At namuhay nakasama natin. Namuhay siya nakasama natin. Kasama ng mga kagaya nating mga makasalanan. Na po. At hindi maganda naging buhay niya. Sabi nga niya, di ba, sa kanyang mga salita, may lungga ang mga asong gubat, may pugad ang mga ibon, pero wala man lamang matirahan o mapagpahingahan ang anak ng tao. So, hindi maganda buhay ng ating Panginoong Hesus. Alam natin yan. Na po. At kahit na po ang ating Panginoong Hesus, kahit na siya po ay talagang yung nararamdaman niya, kahit po may nararamdaman na siya na parang ang bigat-bigat na ng pakiramdam niya, na parang gusto niya nang sumuko. Parang gusto niya nang bumalik dun sa kanyang kaharian. Kaya nasabi niya ama ko, sabi niya, kung maaari po sana'y alisin ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Nasabi niya po yun sa sobrang tindi ng hirap na kanya nararamdaman. Pero kahit na ganun, di ba? Sabi niya, pero wag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Di ba sabi niya ganun? So nakaka-amaze. Nakaka-amaze po. Nakaka-amaze ang ating Panginoong Hesus. Nakaka-amaze ang mga kagaya ni Abraham. At nakaka-amaze po. Nakaka-amaze yung mga taong nakatingin sila sa ipinangako ng Lord. At nakita nila yun. Sa malayo pa lang nakita na nila ang pangako ng Diyos. Sa buhay po natin, mga mananampalataya, so tinuturo po sa atin dito na ang Diyos hindi siya talaga hindi siya talaga hindi niya tayo binibigo sa kanyang mga pangako. Tumutupad po siya sa kanyang mga pangako. Ang pagkakaiba lang, ang time frame natin dito sa mundong ito hanggang 80 years. Maybe, siguro iba sa atin, mabot na 100 years, 80 to 100 years, mga ganon. Yun po ang time frame natin. At ang time frame po ng Lord, eternal life. Napakalaki po ng pagkakaiba ng time frame. Na po. At kung mauunawaan natin, kung makikita natin, mauunawaan natin itong future, itong pinangako ng Lord sa future. Na po. Maglilingkod tayo sa Kanya. Kahit na ano pong nararanasan natin. Na po. Huwag po tayong maglilingkod dahil may mga inaasahan tayo. Maglingkod tayo sa Kanya kagaya ni Abraham. Na po. Kasi siya yung father of faith eh. Naniniwala tayo siya yung father of faith na po. Na po. At hindi man niya natanggap yung mga pagpapala na ipinangako sa Kanya ng Lord. Pero ngayon po, naniniwala po ako ngayon, si
Si Abraham, nasasabi niya sa sarili niya na siguro nagpapasalamat siya sa Lord, papasalamat siya sa ating Diyos na yung 100 years na journey ng kanyang buhay ay naging makabuluhan po. Dahil po, naririto po tayong mga mananampalataya na patuloy na naglilingkod sa ating pong Panginoong Hesus. So, ayun lamang po ang mensahe ng ating Panginoon ngayong hapong to, ngayong gabing to. Maiksi lang po ang mensahe ng Lord ngayong hapong to. At maraming pong salamat sa inyong lahat. At samahan niyo po ako sa isang panalangin. Father God, maraming po salamat muli, Lord, sa hapong punto, Lord God, sa gabing punto, Lord. Lord, maraming po salamat, Lord, dahil, Lord, ay muli po kayong nangusap sa buhay po namin. Lord, marami po kami mga pagkukulang. Marami po kami mga inaasam sa buhay. At ang mga ito po ay inalalapit namin sa inyo. Ganun pa man, Lord, salamat, Lord God, dahil patuloy mong itinuturo sa amin, Lord God, kung paano po kami magtitiwala sa inyo, Lord God, na hanggang sa uli, Lord God, ay panghahawakan namin ang inyong mga pangako. Aming Ama, patawarin po kami, Lord God, kung dumarating po yung mga panahon, Lord God, na kami po ay nangungulit dahil gusto po namin matanggap, Lord God, ang mga aming pong mga panalangin, ang aming pong pinapanalangin sa aming mga personal po na pangangailangan. Lord, patawarin po kami, Lord God, sa mga bagay na ito, Lord God. Alam ko po, Lord God, tumutugon po kayo, pero alam din po namin, Lord God, na hindi po ibig sabihin nito, Lord God, ay hindi po ibig sabihin nito, Lord God, ay kinalugdan na po ninyo kami. Lord, patuloy mo kaming patatagin, patuloy mo po kaming palaguin, Lord God, sa iyong presensya, sa iyong sa pananampalataya po namin sa iyo, Lord God. At Lord, dalangin po namin, Lord God, na ituro mo po sa amin, Lord, na maging dayuhan dito sa mundong ito, Lord God. Na maging dayuhan lamang po kami. Na wag po naming mahalin ng husto itong mundong to, Lord God. Pagkos, Lord God, ay turuan mo po kami, Lord God, na mas ibigin pa po kayo, Lord God, na higit sa ginagawa po namin ngayon. Lord, maraming pong salamat, Lord God, at patuloy mo pong gabayan, patuloy mo pong ingatan ng bawat isa, Lord God. At Lord, paunawan po sa amin, Lord God, na ang buhay namin dito sa mundong to, Lord God, ay parang usok lamang. Parang usok lamang, Lord. Sandali lang po kami dito sa mundong ito, Lord God. Lord, ang 80 years, 100 years, ay napakaiksi lamang po, Lord. Kung ikukumpira po, Lord God, sa buhay na walang hanggan, Lord God, na inaalok mo po sa bawat isa sa amin. Lord, turuan mo po kami, Lord God, na ang bawat oras, ang bawat araw, Lord God, ay maging kalugod-lugod po sa inyo, Lord God, na tanging kayo lamang, Lord God, ang aming mapapapurihan, Lord God, at itong bawat araw na aming gagawin, Lord God, ay maging para sa inyo lamang po, Lord. Lord, maraming po salamat, Lord God, at nawa po, Lord God, ay hindi lamang po natatapos sa church, Lord God, ang aming paglilingkod. Hindi lamang po natatapos dito sa daily devotional na to, Lord God, ang aming pagbabahagi ng inyong mga salita. Lord, kundi, Lord God, maging sa labas po nito, Lord God, sa aming mga kaibigan, Lord God, sa aming mga kakilala, Lord God, at higit sa lahat sa aming pamilya, Lord. Lord, turuan mo po kami, Lord God, na maging ganap, Lord, ang aming pagsunod sa iyo, Lord God. Maraming po salamat, Lord God, at patuloy po kami magtitiwala sa iyo, Lord God. Patuloy po kaming aasa sa inyo, Lord God, at ibigay niyo man po o hindi ang aming mga kahilingan, Lord. Lord, salamat, Lord, dahil tuturuan mo kami, Lord God, na tumingin, Lord God, sa future at hindi po sa kasalukuyang mga nangyayari ngayon. Maraming po salamat, Lord. Sa iyo po binabalik ang lahat ng papurit pa sa salamat, Lord. Tanging sa inyo lamang, Lord.
Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen, amen. Amen. Maraming po salamat sa inyong lahat. At sa Diyos lamang po ang lahat ng papurit pa sa salamat. Maraming po salamat at God bless po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.